Mga kaibigan, maligayang pagbabalik po sa Pinas Balita. So ngayon ho ay meron tayong pinaka-latest na weather update sa panibagong sama ng panahon na ating minomonitor sa may bandang silangan po ng ating bansa. So alamin natin dahil po ito ay isang ganap na low pressure area at nagbabanta ng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po yan na mga oras. Tatawagin bagyong Paulo kapag ang low pressure area na ito ay naging isang ganap na bagyo sa loob ng ating PAR. Bago ho natin ipagpatuloy, please ako yung makikiusap lamang ng isang like lang dito sa video natin. I-like nyo lang ho para tumaas ang engagement natin at maabot natin yung ibang mga kababayan natin. So ipapakita ko muna sa inyo yung pinaka live weather radar natin. Ito ho kasi yung nangyayari ngayon sa sitwasyon natin. Wala naman tayong pinaka-aktibong bagyo ngayon na minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang nakakaapekto po ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa dyan po sa may Luzon, Visayas at Mindanao ay yung tinatawag ho natin na easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Nakikita nyo yung hangin na yan? Yung hangin na yan na dumadaloy po papaikot dito sa may bandang kanluran ng ating bansa, hindi ho yan habagat at hindi rin yan amihan. Yan po yung easterlies o yung maalinsangang hangin na gagaling sa karagatang Pasipiko. So balikan natin yan at yung ating forecast weather condition mamaya. Ito ho muna alamin natin yung panibagong low pressure area na nagbabanta na pong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Take note sa mga susunod dyan na mga oras. So inaasahan, no, ilang oras mula ngayon ay nasa loob na ito ng PAR bilang isang medium chance na maging isang ganap na bagyo. Ito po ay merong lokasyon sa ngayon na 1,255 kilometers east of southeastern Luzon. Ipapaalala ko, sa ngayon wala pa naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at meron itong lakas ng hangin na 30 kilometers per hour. Muli ipapaalala ko kapag yan ay pumalo sa 45 kilometers per hour na lakas ng hangin ay may tuturing na natin yung isang ganap na tropical depression or isang mahinang bagyo. Possible din na maging high chance or maging red warning signal siya na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod po na mga oras. Ito yung banta ng posibleng susunod na bagyo na tatawagin pong bagyong Paulo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Alamin natin kung magiging malakas na bagyo ito, kung dadaanan niya ba yung mga dinaanan po na lugar nito nga pong si Bagyong Opong. So pag-uusapan natin yan. Pero bago yan, tignan muna natin yung tinatawag ho natin na forecast weather condition. Mga lugar po na maaapekto ng sama ng panahon hanggang bukas ho ng umaga hanggang sa may bandang hapon. Sa ating forecast weather condition, sa area ho ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Aurora, Pampanga, Bulacan, Zambales ho kasama ang Bataan at Northern Samar. Asahan ho natin dyan ang lagay ng panahon. Bukas ho ng umaga hanggang sa hapon ay cloudy skies din with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Ang ilang bahagi ng ating bansa dyan po sa may Luzon, sa may Visayas at sa may Mindanao ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na merong mga isolated rain showers or thunderstorm dahil po yan sa mga localized thunderstorm at easterlies. Magkaakibat po yung dalawa na yan. So yung ilang bahagi ng ating bansa ngayong hapon at sa gabi, ngayong gabi ho, no, ay nakaranas din ng mga mahihinang pag-uulan, light to moderate rains na possible din magpabaha kapag ka nagtuloy-tuloy. So ngayon, ano naman ang magiging epekto nito nga pong panibagong low pressure area na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility? Sa kanyang pinakadireksyon, nakikita naman natin ay papunta siya, no, ng North Luzon at iiwasan niya ito nga pong Eastern Visayas. Kasi yung nangyari po sa Bagyong Opong, talagang tumbok na tumbok yung pinakasentro niya dito po sa Eastern Visayas. At hindi ho yung nagbago sa paglipas ng ilang mga oras. At possible itong panibagong banta po ng bagyong mabubuo sa mga susunod na mga oras, no? And hopefully, wag naman sana mabuo, ay patumbok po dito sa may bandang North Luzon. Dahil ho yan, so bakit daw patumbok dyan sa may Luzon? Dahil dyan ho kasi yung sirkulasyon po ng easterlies o yung hangin na nagkakaroon ng flow which is sumasabay itong LPA na yan papunta ho doon sa direksyon ng easterlies or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Chance ba na maging malakas ito? Yan ang laging tinatanong sa atin ng ating mga kababayan. Sa ngayon,
nasa category ito mga kaibigan na may tuturing natin mahinang bagyo. At bakit? Paano natin nasabi? Kasi kaninang hapon, nasa 35 kilometers per hour yung lakas ng kanyang hangin, biglang bumaba sa 30 kilometers per hour. Ibig sabihin, yung consistency nitong low pressure area wala. Kahit po naka-medium chance siya na maging isang ganap na bagyo, ay possible bumalik siya sa magiging low chance or unlikely. Pero hindi pa rin naman natin inaalis yung possibilities na maging high chance siya na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras. In case man maging isang ganap na bagyo siya, ay possible North Luzon, dyan po sa may extreme northern Luzon, yung mga lugar na yan, Pabatanes na naman ang mangyayari dito dahil aangat yan dahil sa high pressure ng hangin sa may taas. Sa ngayon, wala rin tayong habagat or southwest monsoon dahil naka-monsoon break tayo or yung pansamantalang pagkawala ng habagat. Pero hindi pa rin natatapos ang habagat, wala pa rin ang amihan. Ang amihan ho, yung malamig na hangin yan. At pagdating pa yan, kalagitnaan second week pa po ng Oktubre. Sa ngayon mga kababayan ko, yan muna yung pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat.